Mga Bible sa awit, mga awit, 65 verse 2. At atin pong basahin sabay-sabay kung nasumpungan na. Sa amen, kung nakita na. Basa. O that thou hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit ngayong gabi. Kilalang kilala mo ang aming buhay. Alam na alam mo ang aming mga pagkakamali, sinagya o hindi. Walang kubli sa iyong paningin. Maraming pagkakataon kami ipangahas. Matigas ang ulo. Masuwayin. Kami po, Diyos, ay iyong lukuban ng dugo ng Panginoong Sus dalisayin, pakakayurin ang aming mga kalwa, isipan, buong pagkatao. Ang aming katwiran, kabanalan ay wala sa ganang amin, nasa iyo lamang. Alang-alang sa iyong bugtong na anak na iyong lubos na kanalulugdan, kami iyong basbasan at pagpalain, pakapangasiwaan, sumbatan ng Banal na Espiritu, at ang gabing ito po nawa ay maging pagpapala, paalaala muli sa amin, mula sa iyong mga salita, tungkol sa panalangin. Ikaw po magpala sa amin, ito po aming dalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, ayun, gumana. Pamagat ng ating pag-uusapan ay God hears prayer. Ang Diyos ay tumutugon o nakakapakinig ng panalangin. Yan po ang sabi ng talata. Thou hast made, verse, wala na agad, napayid. Yan. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Noong kami bata pa, pagka nakakabalita ng magaling na albularyo, dinudumog yun. Ano? Alam mo, pagka tayo naniniwala ang Diyos ay tumutugon talaga ng panalangin, nakikinig, dapat tayo nalapit talaga sa Kanya. Amen? Sabi diyan, O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Ang naniniwalang ang Diyos ay nakakapakinig ng panalangin, dapat nalapit talaga sa Panginoon. Tama ho ba? Well, ang eksaktong konteksto ng kapitulo ay hindi ko natutuong nalugog. Tiniray ko pero walang masyadong commentary yung kapitulo. So ang atin nalang lilinangin ay yung content ito at isa natin sa pinuna ay yung ating paksa that God hears prayer. Ang Diyos po'y nakikinig ng panalangin. Amen? Wala ho tayong babagtasin sa taong ito o sa hahatiin lang natin ang panahong ito o taong ito sa dalawang paksain, pananalangin at pagbabasa ng Bible. So ngayon ay tayo nasa panahon ng aralin na hamunin tayo na tayo maging mapanalanginin. Ang Diyos po ay nakikinig ng panalangin. Napakinggan niya ang panalangin ni Abraham. Napakinggan niya ang panalangin ni Isaac. Napakinggan niya ang panalangin ni Jacob. Napakinggan niya ang panalangin ni sinusunod doon kay Moises. Sa mga propeta, ang Diyos ay tunay na nakakapakinig. Dahil hindi siya Diyos-Diyosan. Hindi siya ribulto. Siya ay buhay na Diyos. Tama ho ba? So, if I were your brethren, members, lagi tayong lumapit sa Diyos. Dahil meron tayong Diyos na hindi manhid. Meron tayong Diyos na hindi walang pakialam. Siya'y Diyos na nakikialam. Ano ho? At mga batid, napakahalaga po na tayo ay lumalapit sa Diyos na yan. Ang ating pananampalataya ay hindi lalong magiging maigting. Alam niyo ba yung buhay na malapit sa Diyos, ang ibig sabihin niyan, nalakas lalo ang iyong pananalig sa Kanya. Ano? Kaya naman ang tao'y nalayo sa Diyos, nahihina ang kanyang pananalig sa Kanya. Ano? Kumbaga ay nabubuaw, nagiging ampaw, kumbaga ay natatalo ng maraming mga ibang daya
na para bagang mas paniniwalaan pa yun. Kumusta ho ba ang ating pananampalataya sa Diyos? Tayo ba'y habang natagal ay talagang nananampalataya sa Kanya? Well, faith without works is dead. Ano po? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kami galing kahapon sa Batangas. Pwede kong bigyan ng conclusion na ang status ng pananampalataya ni Pastor Benny Abante ay giant of faith. One of the giant of faith. Faith. One of the giants of faith. Siya na po ay isa na rin sa mga higante ng pananampalataya. Dahil naranasan niya talaga ang Panginoon sa kanyang buhay. Dahil ang kanyang pananampalataya ay gumawa at ang kanyang paggawa ay naranasan niya ang Panginoon. Tama ho ba? Alam niyo po, kapag ho tayo ay gumagawa dahil tayo nananampalataya, lalo na sa larangan ng giving, nakita ni Pastor Benny Abante, siya do'y gagawa ng aklat. The only Filipino na gagawa ng commentary ng Bible na ang nakasentro ay giving. Amen? Pero mga kapatid, tayo po ay mahirap ma-develop ang larangan ng pagbibigay kung tayo hindi develop ang prayer life. Ano ho? So ngayon po ating hahamunin tayo na ang Diyos po ay nakikinig talaga ng panalangin. Ano nyo bang panalangin? Napakinggan niya at napapakinggan niya? Katugon-tugon kaya ang ating mga panalangin habang kanya pinapakinggan? Sa verse 1, sabi niyan, praise waited for thee, O God, in Zion, and unto thee shall the vow be performed. Ano po yung prayer, bago ginawa yan, nandun muna yung praise. Kasi alam niyo po, pag pinag-aralan niyo po ang pagpupuri at ang panalangin, yan po'y para maging mabisa ang panalangin, hindi po naiwawala ang pagpupuri. Magkakambal po yan. Kumbaga sa kalapate, hindi lilipad ang kalapate na iisang pakpak. Sa mabisang panalangin, mga minamahal, ay kailangan natin muna ang pagpupuri palagi sa Panginoon. Sa Psalms 50 verse 14, tingnan niyo po, Psalms 50, bagaman ang napapaloob dyan ay thanksgiving, pero halos yun na din ang content. Psalms 50 verse 14 and 15. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat. At tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Sabi mo, mag-papers proofs ka, tuparin mo. Amen. Tayo gakamay na, ang kamay na sa puso. Ano? Tayo ay nanalangin. Ano? Alam mo, kapag tayo puro pangako na walang gawa, hadlang yan. Yes, pakinig ng Diyos ang iyong panalangin. Pero ang tanong, tutugunin kaya yon ng positibo? Ito yung sabi ng Biblia, ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. Tignan niyo mo magiging maganda. At tumawag ka sa akin. At sa kaarawan ng kabagabagan, ililigtas kita. At iyong luluwalhatiin ako. Ay there. Masarap hong pakinggan ng Diyos ay hindi lang panalangin, kundi pagpupuri muna. No? Para bagang ang anak, hindi yung hingi ng hingi. Yung pinupuri mo ng ama, ang bait ganang tatay ko. Sa pugi ng aking tatay, walang katulad yung tatay ko, macho yan, kahit hihikain. Ano? Pag pinupuri mo lagi yung mga magulang, ay ganado yan. Pag ikihumingi, ay nauto mo na eh. Ano? Pinuri mo na eh. Alam mo, ang Panginoon po, mahalaga pong tayo mapagpasalamat at nagpupuri sa Kanya. Doon sa Mateo, sabi niya doon, Matthew 5:6-9, after this manner, therefore, pray ye, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come,
Thy will be done on earth as it is in heaven. Bago yung petition, bago yung request. After this manner, therefore pray ye, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as is in heaven. So kaya mapapansin po natin sa Psalms, balik muna tayo. Bago binanggit yung verse 2, O ikaw na dumidinig ng dalangin, sa iyo'y paroroon ang lahat ng laman. Ang sabi, ang kapurihan ay naghihintay sa iyo. O Diyos sa Sion, at sa iyo magsisigawa, may sasagawa ang panata. So ngayon, ating aralin, God hears prayer. Pero mas maganda munang mapakinggan ng Diyos ay hindi muna yung iyong mga daing. Ang magandang mapakinggan muna ng Diyos ang iyong pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Tama ba? Tayo puro hingi. Pag hindi na ibigay, puro reklamo. Ihandog mo sa Diyos ang haing pasalamat. At tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan. Ililigtas kita. May assurance ang katugunan kapag pagpupuri muna ang puhunan. Ano? Opo. Kaya ba'y mapagpuri pa sa Panginoon? Kaya ba'y tuwan-tuwa pa sa Panginoon? Kaya ba'y giliw na giliw pa sa Panginoon? Alam mo, minsan kaya tayo ay very conditional ang pananalangin sa Panginoon. Kasi hindi natin nakikita na ang Diyos ay halos sufficient na sa ibinigay sa atin. Siguro pag may pagkakataon darating, pag inisa-isa mo ang kabutihan ng Diyos, baka kakunti nang hihingin. Kasi mabubulay mong naibigay na pala sa iyo. Kaya marami tayong himutok, marami tayong inihingi, akala natin wala pa. Kasi hindi natin nakakount yung blessings. Hindi tayo nagpupuri sa Panginoon. Tama? Merong awitin, not because of the things you have done, but because of who you are. Anong kanta yun? We worship you. Anong kanta ngayon? Hindi humay. Because of who you are. Merong praise yun? Lord, I worship you. Not just for all the mighty deeds that you have done. Lord, I worship you. Ano yan? Because of who you are. Ibig sabihin, ang pagpupuri sa Diyos ay hindi lamang dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil niya mismo. Okay. Bet ka mananalangin sa isang taong ang liit-liit ng tingin mo. Hindi ka puri-puri. So ngayong gabi, isa-isahin po natin, God hears prayer. Sinama ko lang po yung verse 1 kasi yun lang verse 1 na yan ang wala sa puntos ko. Kaya sinama ko sa intro. So number 1, bakit ba ang Diyos ay tumutugon ng panalangin? Verse 3, For I acknowledge my transgressions and my sin. Ay, baga yun? 51 pala Yan. 65 verse 4. Blessed, verse 3, iniquities prevail against me. As for our transgressions, thou shalt purge them away. Mga kasamaan ay nangananaig laban sa akin tungkol sa aming pagsalangsang. Talaga ang tao, pag sumasalangsang, nasama. Ang kasamaan ay ang pagsalangsang.
Pero sabi, ay lilinisin mo. Tungkol sa aming pagsalangsang, ay lilinisin mo. Alam niyo ba kung bakit ang Diyos ay tumutugon o nakikinig na ating panalangin? Because of His pardon. Alam mo kung ang Diyos hindi nagpatawad ng kasalanan, wala tayong pag-asang tugunin sa ating panalangin. Lumuha ka na ng dugo. Magpatiwari ka na at magpaiswar-iswar. Gamitin mo na ang magagandang pananalita ng bigkas at paghawi ng salita sa panalangin. Kung ang iyong kasalanan ay hindi napapatawad, hindi yan tutugunin. Hindi pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng isang tao na ang kasalanan ay hindi pa napapatawad. Are you there? Alam mo natin sa Isaiah 59 verse 1 and 2, ang kanyang mukha ay natakluban ng dahil sa ating mga kasalanan upang hindi niya tayo pakinggan. Mga kapatid, ang hadlang kung bakit ang ating panalangin ay hindi tinutugon kahit napapakinggan niya ay kung ang kasalanan, hanggat ang kasalanan ay hindi napapatawad. Kung bakit ang Diyos po ay nakatutugon ng ating panalangin, ang sabi ng verse 2, O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Ang katotohanan na siya tumutugon ng panalangin ay ang una makikita natin sa verse 3, iniquities prevail against me. Ako'y napagtagumpayan ng kasamaan tungkol sa aming pagsalangsang ay lilinisin mo. So nito makikita po natin mga kapatid na ang bisa ng verse 2 na siya'y tumutugon o dumidinig ng panalangin ay kung yung nanaig na kasalanan sa ating buhay o kasamaan dahil ang ating kasalanang nagawa ay kanyang lilinisin. So ang Diyos po ay tumutugon o naikinig ng panalangin dahil ang kanyang unay pagpapatawad. The word purge from the Hebrew word ay kapar. Ang ibig sabihin na yan, ano yan? To expiate or condone, to placate or cancel, appease, disannul, forgive, be merciful, pacify, pardon, purge, put off. Alam niyo po, tayo nagkakamali. Sino dito sa atin na hindi pa nagkakamali? Hindi na nagkakamali. Sa salita, sa isip, sa gawa, sa pagtrato, sa pagliban ng pagbabasa ng Biblia, sa hindi pa nalangin, mga sinasagya at hindi. Ano kaya't ang Diyos hindi nagpapatawad? Ako pa iniwala, dinig lang tayo pero wala tayong may expect na katugunan positibo. Are you there? Kaya mahalaga po yung tayo doon po sa Matthew. Tingnan po sa Efeso. Sa Isaiah 55 verse 7. Isaiah 55 verse 7. Nakatuwa po ang pagpapatawad ng Panginoon ay hindi matipid. Nakakalungkot lang, yung iba pagka nagkakamali, sa halip na lumapit lalo sa Diyos, nagmamatigas ng lumayo. Adyo, tama namang tayo ay magilty sa kasalanan. Tama namang tayo ay nalulungkot sa ating kasalanan. Pero yung madiskurahi tayo na hindi na ko lalapit sa Diyos, ako'y hiyang-hiya na, yan ay mali. Dahil ang Diyos hindi kuripot sa pagpapatawad. Dahil ang pagpapatawad ho ng Diyos ay hindi kakaunti. Tingnan niyo po ang sabi ng Isaiah 55 verse 7. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana, for He will abundantly pardon.
Alam mo kung bakit ang Diyos ay nakakapakinig ng ating mga kasalanan o ng ating mga kasalanan, ng ating mga panalangin? Kasi siya'y kayang maglinis ng ating mga kasalanan. Totoo po yan. Ano ho? Yes, hindi maiwasang magkamali. Di ka? Kayo ba bago dumating ang hapon, kayo ba hindi nagkamali ngayong maghapong ito? Sino kaya dito? Sasambahin kita ngayon. Sino dito yung hindi man lang nagkamali ngayon bago maghapon? Digi kung kung wala, alam mo, kung ang Diyos ay hindi nagpapatawad ng sagana, hindi niya tayo papakinggan. Pero kung bakit ang Diyos ay tumutugon, kaya God hears prayer, kasi kaya niyang linisin ang ating kasalanan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Kaya natugon niya ang panalangin ni Abraham. Sino ba si Abraham? Si Abraham ba walang mali? Maraming mali si Abraham. Kaya nga nagkaroon ng Ismael na ngayon ay nasa linya ng Muslim. Dahil hindi siya nakapag-antay sa pangako ng Diyos, pinatulan si Agar, inagar ng inagar, ayun, nanganak ng Ismael dahil ni Agar. Marami pang siyang pagkakamali na nagawa. Pero bakit tinugon pa rin ang kanyang panalangin? Tama? Sila Elijah ba walang kasalanan bilang tao? Meron. Si Isaac, meron bang kasalanan bilang tao? Lahat ng makikita mo sa Biblia, nagkakasala. Pero bakit sila tinutugon ng Diyos? Kasi ang Diyos ay nakikinig ng panalangin. Bakit siya nakikinig ng panalangin? Nagpapatawad siya ng ating kasalanan. Tama ba? Kaya wag ko kayo ma-discourage ng paglapit sa Diyos. Dahil kapag tayo hindi na lumapit sa Diyos, tuloy-tuloy na ang ating discouragement. Tama? Sabi pa naman ng Bible, without me, ye can do nothing. But we can do everything because of Christ. Sabi ni Paul, I can do all things through Christ. Pero sabi naman ng Panginoong Jesus, without me, you can do nothing. How can we walk closely with God? Through prayer. Why? Dahil sa prayer, napupuri natin ang Panginoon. Siyempre, isasama natin lagi yan. Bagaman hindi yun ang ating puntos. Pero kung bakit ang Diyos ay tumutugon ng panalangin, I do believe ang isang sincero, matapat na panalangin, hindi nawawala ang kamalayan ng sarili sa kamalian. Ako'y bantay na bantay sa mga nananalangin eh. Pag ang tao ay nanalangin na hindi ko man lang napakinggan yung siya humingi ng tawad sa kanyang kasalanan, hindi ako satisfied sa kanyang panalangin. Dahil ang tunay na panalangin, laging may confession. Tama? At nangyayari ang kamalayan o nagkaroon ng confession dahil aware tayo na tayo'y pamali-mali. Tama? Bago kayo makakita ng mga taong nagtatagumpay, hindi basta yun nangyari. Dumaan yun sa matinding struggle. At ang pinakamatinding struggle ng buhay mananampalataya ay kasalanan. Pero salamat, ang Diyos ay patuloy na nakikinig sa atin. Kasi sabi ng verse 3, thou that hearest prayer, o verse 65, verse 3, then sabi niya, O thou hearest prayer, and to thee shall all flesh come. Iniquities prevail against me. Ang kasamaan ay nanaig sa akin. Tama ha? May kaugnay talaga yung kamalayan ng kasalanan sa prayer. As for our transgressions, thou shalt purge them away. Salamat, ang Diyos po ay naglilinis ng kasalanan. At ang kanyang paglilinis, pagpapatawad ay hindi gagatingi. At ulit mga kapatid, as long na ikaw ay nahingi ng tawad, God is always willing to forgive. In fact, we are being forgiven once and for all. Are you there? We need just to confess all our sins, but forgiveness is given already. And that is once
and for all. Psalms 100 verse 5. Tingnan niyo po. Psalms 100 verse 5. Salamat sa Panginoon. Kaya wala hong malakas sa atin. Ang ating kalakasan ay ang Diyos. Na tayo na palalakas niya dahil gumagaan ang ating kalooban. Ba't gumagaan ang ating kalooban? Dahil nililinis niya ang ating puso. Ang nagpapabigat kasi ng kalooban ay kasalanan. Pero every time we pray, we confess all our sins and God will purge all our sins. Psalms 105, for the Lord is good. His mercy is everlasting. Tanan niyo yan? Mahaba ang hapin ng awa ng Diyos. Bakit ang Diyos ay nakikinig ng panalangin? Sapagkat kaya nakakapakinig siya ng panalangin, siya ay kayang maglinis ng kasalanan ng nananalangin. Tama ho ba? At ang kanyang paglilinis ay hindi maikli. Doon siya ay sakana sa pagpapatawad. Dito naman ang kanyang awa ay walang katapusan. Tama? Kaya wag tayo ma-discourage, mga minamahal. Nagkakamali tayo, pahina-hina tayo, ganyan ang buhay. Ang mahalaga ay ang Diyos ang hindi nangihina. Given na tayo ay nangihina. Ang mahalaga lang ay ang Diyos ang hindi nangihina. Ano? Given na tayo ay impotent. Pero ang mahalaga, ang Diyos ay omnipotent. Given na tayo ay finite. Pero ang pinakamaganda, ang Diyos ay infinite. Are you there? So dito sa 2020, baka isang araw, ako'y may pangako sa Diyos, hindi ko nagawa, ako'y titigil lang, nakakahiya. Mas nakakahiya ay titigil. Dahil ang awa naman ng Diyos, hindi natigil. Ang paglilinis ng Diyos sa ating kasalanan ay walang tigil. Ano? Are you there? Tingnan niyo ha? For the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Namatay na si Abraham, namatay na, marami mananampalataya, tayo na sa ganito, hanggang sa saling-saling lahi, ang awa ng Diyos ay hindi napupudpud. Hindi nauubos. Bakit siya tumutugon? Because of His pardon. Kaya bakit siya naikinig? At kayang tumugon positively? Dahil walang kasalanan na hindi niya kayang linisin sa ating buhay. Ang kanyang pag-ibig sa atin ay hindi conditional. Ang kanyang awa sa atin ay hindi conditional. Ano ba ang conditional? Mahirap yan sa magbuhay mag-asawa. Mahal kita hanggat ikay sexy. Ay paano pag nagkaanak na? Lambanog na yan. Tama? Mahirap po yung pagmamahal lang lagi may condition. Tama ba? Oh, mahirap yan. Mahirap yan. Pero salamat sa Diyos. Ang awa niya, ang pagpapatawad niya, ang habag niya ay walang condition. Kinawaan niya tayo ng walang hanggan. Sabi nga ng Jeremiah 31 verse 3, for I have loved thee with an everlasting love. Minahal kita ng walang hanggang pag-ibig. Oh. Yang nagmamahal, ang galing makinig niyan. Tama? Di ka, Eric? Yung nagmamahal, ang galing makinig? Sino nga yung pinapakinggan? Yung dinaanan nating gasolinahan. Pinakilala niya, pangalan ay Joyce. Ang ganda ng babae, yun nangungulekta ng ng toll gate. Hindi na malimutan ni Eric. Salamat po. Alam niyo po,
Walang tagumpay ang buhay kung ang Diyos ay hindi nagpapatawad ng kasalanan. Wala tayong paroroonan. No? Kaya wag ho tayo matakot at wag ho tayo mangamba at wag ho tayo ma-discourage, wag ho tayong titigil. May ipinaaabot sa atin ang Diyos na kayang abutin dahil ang Diyos, ang kanyang away, hindi nauumay. Tayo, tao, maumayin tayo. Nako, kung may kaya nalaan ng gayaan, hindi naumay niyan, hindi ka nawa, pero ang Diyos hindi, because He loves you. Alam mo, ang masarap sa atin, kung talagang anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Ang pag-ibig niya sa iyo, walang katapusan. Tama ba? Pero kung hindi ka pa naman anak ng Diyos, nasa ilalim ka ng galit ng Diyos. John 3 verse 36. Ang di sumasampalataya ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Pero ang sumasampalataya sa Diyos ay mahal ang Diyos ng walang hanggan. Kaya ako nagpapuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ang lahat ng nai-enjoy ko sa buhay ko ay dahil ng ang Diyos ay nakikinig. Na siya'y nakakapakinig sa akin dahil kaya niyang linisin lagi ang aking kasalanan. Are you there? Amen. Pero wag din naman nating pamahasahanin ang ating buhay na naroon lagi. Pero kung sukdo lang man naroon, kung talagang anak ka ng Diyos, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Just come to God in prayer always. Dahil ang sabi ng verse 2, ang Diyos ay nakikinig ng panalangin. Sa Hebreo 10 verse 10, tignan niyo ba sabi diyan? By the which, ang galing ng grammar, by the which, will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. We have been sanctified by the offering of the body of Christ once and for all. Imagine mga kapatid, yung nagawa mong kasalanan noon at nagawa mong kasalanan ngayon at yung mga magagawa mo pang kasalanan, yan ay cover ng iisang kamatayan katubusang ginawa ni Kristo. Tama? Ano ngayon ang kasalanan mo na hindi niya kayang patawarin? Ano ang mga kasalanan mo na hindi niya kayang linisin? Kung tunay kang anak ng Diyos, lahat ng kasalanan mo noon, ngayon, at yung darating, yan ay covered ng isang handog na ginawa ni Kristo. Kaya siya nakikinig sa iyo. Yan po ang masarap sa Panginoon. Pero hanggat ang tao hindi ligtas, sabi ng talata, nalalaman natin na hindi dinidinig ng Diyos ang makasalanan. God hates sin. God hates sin because He is holy. Pero kung ikaw ay naligtas na, your sins are being forgiven. And that is once and for all. Amen? Salamat po sa Panginoon. Dinadaya ka lang ng iyong damdamin. Sinusut-sutan ka lang ni Satanas. Kung ako sa iyo, ay titigil na. Ikaw na may pagayang-gayaan din lagi. Ikaw na may pasimplang-simplang lagi. Ikaw na may pamali-mali. At kita ng Diyos yan, kung ako sa iyo, hindi na ako natutuloy. Wala namang nangyayari sa iyong buhay. Ikaw na may laging kasalanan. Pero sabi ng Bible, you're forgiven once and for all. Amen? Ganong kayaman ang kanyang awa? Abundant. Ganong katagal ang kanyang awa? Everlasting. Sabihin mo kay Satanas, ang mahalas mo nga hindi ka kinaawaan. Tama? Ano ba ang katubusan? Ginawala ang sa binhi ni Abraham. Wala sa anghel. Kaya huwag kang makinig sa personang hindi mapatawad at mapapatawad. Ang pakinggan mo, kaya ng Diyos linisin ang lahat mong mali. Nang huwag tayong lagi ng lulong-oy-long-oy. Amen?
Dapat tayo nakatunhay. O, ako'y nagkamali. Abay, ang sapat naman ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga siya nakikinig dahil siya naglilinis. Yung antay nga mo, pag nilinis mo, nakakapakinig ka rin. Tama? Yung pag namang Diyos, pag nilinis ng iyong kasalanan, di mapapakinggan ka niya. Hey, are you with me? Number 2, not only because of His pardon. Verse 4, tingnan niyo po ang verse 4. Blessed is the man whom thou chooses. Yan. Wow. Alain mo yan? Napakaswerte ka ng tao na iyong pinili. Number 2 reason, not only because of His pardon, kaya ang Diyos ay nakikinig dahil na kanyang pagpapatawad. Baka mga kapatid, ba't hindi ka niya papakinggan? Pinili ka niya. Eh? Are you there? Because of His pick up. Tayo ay kanyang dinampot. Tayo ay kanyang hinirang. Mga kapatid, alam niyo ba mga kapatid, ang kanyang hinirang ay pinagpala na ng Diyos ng maraming pagpapala. Pag binasa mo ang Efeso chapter 1, tingnan niyo po ang Efeso chapter 1. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Alam niyo ba ang lahat ng hinirang, lahat ng naligtas, nasa Kanya na ang lahat ng pagpapala. Sa Kanya na nakalaan ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Opo. Alam mo, kitagapagmana ng Diyos. We are now no longer under Satan's dominion, but under Christ's dominion. We are dearly beloved. We are, sabi niya sa may, in a priestlyhood, priestlyhood and kings, peculiar people. Tingnan niyo po ang sabi po ng verse 1 and 3 ng Efeso, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Sino yung bless us na yon? Verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us. Purihin ang Diyos na nagpala sa atin ng lahat ng espiritual na pagpapala sa kalangitang lugar kay Kristo. Ano po ang pagpapala sa atin? Hindi dahil mo, dahil ni Kristo. Hindi naman ho tayo acceptable before God. Tayo tinanggap ni Kristo o ng Diyos because of Christ. Then, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Basahin niyo pang Efeso, ang daming pagpapala diyan. But hindi ang Diyos makikinig sa iyo. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ang pumili. Ay there. Mga kapatid, hindi ho tayo nang wala pa kay Kristo, we are nothing. Wala tayong kwenta. Pero nung tayo na kay Kristo na, tayo ay tagapagmana at minamahal ng Diyos. Ay there. Kumbaga, nung tayo ay wala pa kay Kristo, wala tayong kadating-dating sa Diyos. Pero nung tayo maligtas na, bagyo ang dating natin sa trono ng biyaya ng Diyos. Bakit? Si Kristo ang tinitingnan sa atin ng Ama. We are in Christ. We are acceptable before God the Father, before the Holy God the Father, because of the Holy Son, Jesus Christ. Tayo ngayon ay dearly beloved.
Tayo po ngayon ay minamahal ng Diyos. Bakit hindi niya tayo papakinggan? Are you there? Yung ang demonyo, pinakinggan niya eh. Alam niyo, nabasa niyo sa Bible, nag-request ang demonyo, ang kanyang request ay granted. O, kalahin mo yan. Nabasa niyo ba sa Bible yon? Ang sabi ng demonyo, pwede bang pakian ng awit ng Boulevard? Abay, binuksan ang plaka, Boulevard nga ang tinugtog eh. Hindi. Nabasa niyo ba yung minsang nag-request ang demonyo? Nabasa niyo ba yan? Ay, sabi ng demonyo sabi ng nakasapi naparito ka ba? Parang may pahirapan. Meron lang akong hiling sa iyo. Kung maaari. Dalhin mo kami sa baboy. Ano? Siguro tagusuro-suro yung sinapiang yon, ano? Abay, nag-request. Dinala nga sa baboy eh. Yung ang demonyo yung nakaka-request. Di ka? Yung ang demonyo yung nakaka-request. Ay ikaw pa naman, ang iyong kasalanan ay pinatawad. At ikaw ay pinili ng Panginoon. Kaya nga sabi po ng talata, balikan po natin ang Psalm 65. Mga batid, wag ho tayong mahihiyain sa Diyos. Alam mo, tama namang ikinahiya dahil ikinagkakamali. Pero wag kang mahiya na parang ikaw ay wala ng pagkakataon. Ay, hider, daya ho sa atin ng dyablo yan. Kung tayo ay napatawad sa ating kalagayang walang kasing sama, ngayon pa naman, na tayo binago na niya. Tama? Tayo ngay inibig niya na dating hindi kaibig-ibig. Ay ngayon pa naman, na tayo minahal na niya. Di kayo dayala ng dyablo yan. Amen? Kaya kahit ikay pasimplang-simplang atin. Punta sa church, basa ng Bible, huwag mong intindihin, tamang ikinagigilty sa mali. Pero mas magilty ka kung hindi ka naasa ng kanyang pagpapatawad. Tama. Tingnan niyo po, balik tayo sa Psalm 65. Verse 4. Sa Tagalog, mapalad ang tao na iyong pinipili. Kayo napili na. Kayo pinili ng Panginoon. At alam niyo ba ang pagkapiling yan before the foundation of the world? Tingnan niyo po ang pribilehyo ng mga taong pinili. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo. Alam niyo ba ang paglapit natin sa Diyos ay bunga ng kanyang pagkapili? Kaya imposibleng hindi ka niya pakinggan. Siya nga naglapit sa iyo. Tama? Kahirap namang pinalapit ka nga niya tapos di ka niya papakinggan. Kapag ka pa na pinalapit. Ano ba sabi niyan? Mapapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Doon sa tabernakulo, alam nyo, hindi lahat ng tao pwedeng lumapit at mamamatay. Walang makaka-enjoy ng presensya ng Diyos. Pero bakit tayo nakaka-enjoy? Kaya niya maglinis ng ating kasalanan. Bakit? Kanya tayong hinirang. Tayo pinick up ng Diyos. Are you there? Out of billions of people, biyaya ng Diyos, ikaw ay dinampot ng Panginoon. Nung ikaw ngay hindi pa nadadampot, nailapit ka niya, at kaya ka niyang pakinggan. Lalo pag naman ngayon, nadampot ka na niya. Amen? Ito yung banal na tukhang. Natukhang ka ng Diyos. Ay there. O dapat masaya tayo. Dapat masaya tayo. Kalain mo yun? Ako'y hiyang-hiya na eh. Parang ayoko na magpatuloy eh. Ako'y aning-aning na sa sarili ko eh. Kaya nga huwag kang makinig sa sarili mo. Makinig ka sa sabi ng Bible. Nung wala ka pa sa Diyos, kaya ka niyang patawarin. Bet na may kinasa Diyos na hindi ka niya kayang patawarin.
Are you there? Psalms 4 verse 3. Psalms 4 verse 3. Ano sabi ng talata? But know that the Lord hath set apart in him that is godly for himself. Are you there? But know, alaman nyo ito na ang Panginoon ay ibinukod sa kanya ang mga, para sa kanya ang mga makadiyos. Ngayon, nung ibukod na, nung piliin na ng Diyos, ay ano, the Lord will hear when I call unto Him. Are you there? But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself. The Lord will hear when I call unto him. Kasi isa siya eh. Sa separate. Isa siya sa pinick up. Kaya ang claim niya, dahil ako'y kanyang pinick up, dahil kanya akong isinet apart, pag ako'y tumawag, didinggin niya ako. Ngayon, kung talagang ikipinili ng Panginoon, ba't hindi ka nadidinggin? Are you there? Tatandaan ninyo, mahal tayo ng Diyos. He loved us in a sovereign way. God loved us sovereign. His love is a sovereign love to us. Kasi hindi ka naman niya minahal dahil ikay kamahal-mahal. Minahal ka niya dahil minahal ka niya. Ngayon, kung minahal ka niya, ba't hindi ka niya papakinggan? Are you there? Amen. So sana yan ang ating baon sa year 2020. Parang ayoko na pa sarong patuloy eh. Kung babalikan ko yung 2019, walang kagaling-galing. Oh, edi sa 2020 ka magpakagaling. Dahil magaling naman ang awa ng Diyos eh. Walang puknat. Amen? Hindi katulad ng binili ng paputok. Mahal na mahal, ang daming kahon. 10 minutes lang. Pambira, ang ganda naman nga. 10 minutes. O boss, ang 200,000. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi nauubos sa loob ng 10 minutes. Ay there. Magpasabog ka ng mukha mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Bagay, hindi na kailangan. Number 3. Verse 5. Are you there? Andiyan pa ba kayo? Verse 5. 65, verse 5 nga ba? Ang sunod? By terrible things in righteousness will thou answer us. Kaya given eh, pag siya'y nakikinig, siya'y tumutugon. By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation, who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea. The word perfection, the word righteousness dyan, tinignan ko yung 1828 ng Webster Dictionary. Sabi ni Pastor Benny Abante, kung kayo tayo kukuha ng exact word na dictionary, gagamit. Ang yung gamitin dictionary ay Webster Dictionary 1828. Kayo ba meron nun? May pinagbibili ako. Ang ibig sabihin na righteousness dyan, apply to God the perfection or holiness of His nature, exact rectitude, faithfulness. So, number 3, because of His perfection. Ba't ang Diyos ay naikinig? At kayang tumugon. Ang Diyos ay hindi hahayaang hamakin ang kanyang pagkatao na hindi niya o kanyang persona dahil laang sa hindi pagdinig sa iyo. Naintindihan niyo ba yan? Ang Diyos ay napakasakdal sa kanyang lahat ng katangian para maging bingi sa kanyang anak. Sabi nga na talata ay, kayo nga masasamang ama. Marunong makinig at tumugon sa inyong mga anak, ay lalo naman ako, sakdal. Are you with me? Are you with me? Ba't kayo tuwan-tuwa sa puntos? Ang sarap nito.
Ano ganito ha? Bakit ako'y pinapakinggan ng Diyos? Dahil ang Diyos ko ay walang pula. Sabi nga ni Pastor Benny Abante, bakit kayo mahirap? Ang ama mo'y mayaman. Tama? O baka hindi ang problema, ang Diyos ang problema, tayo. Nasaan ang ating pananampalataya? Nasaan ang ating pagsunod? Amen. Pambira, kidlat sa aking puso yun eh. Pero ako'y tuwan-tuwa. Hindi man ako kasing laki pa ng kanyang experience, pero ako'y halos ay humahakbang na din sa ganong mga karanasan. Dahil ang Diyos ay sinunod ko sa aking buhay. Tama? Ano, bakit tayo natatakot sumunod sa Diyos? Ang Diyos kapag nagtiwala ka at sumunod ka sa Kanya, hindi ka mapapahiya. Bakit? Hindi rin papayag ang Diyos na mapulaan siya, na siya ay magpabaya doon sa Kanya ay nagtitiwala. Tama ba? Ay, meron nga talata eh. Yung masama, napapahiya din. Pagka nagbibigay ng masama, ay di lalo pa naman akong ama na walang pula. Bil kita pababayaan, anak kita. Hey, masarap na may amang mabait. Masarap na may amang mabuti. Kaya napakasarap na meron tayong amang sakdal. Are you there? Totoo yan. Malaki ang problema mo, mas malaki ang iyong ama. Malaki ang problema ko, mas malaki ang ama ko. Malaki ang mali ko, mas malaki ang ama ko. Naintindihan ba natin yon? Kaya ang Diyos ay tumutugon, at ang Diyos ay nakikinig, at the same time ay tumutugon, dahil ang Diyos ay perfect. Because of His perfection. Walang pula ang Diyos. Ang Diyos hindi bingi. Ang Diyos hindi manhid. Ang Diyos hindi masama ang ugali. Ba't di ka natidinggin? Lalo't kung tunay kang anak ng Diyos. Ay, yun ang tiyakin mo. Tunay ka bang anak ng Diyos? Ano yung righteousness? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin. Ano, si Kristo walang relasyon sa kasalanan. Wala talaga siyang kasalanan. Siya'y nagmukha lang makasalanan dahil sa atin. Pero ano man ang nangyari? That we might be made the righteousness of God in Him. Ganito nangyari. Nagkaroon ng substitution eh. Ang ating kasalanan, inilagay kay Jesus. Siya yung nagdala ng ating kasalanan. Siya nagmukhang makasalanan. Pero yung kanyang katwiran, inilagay sa atin. Are you there? So ano ibig sabihin? Yung katwiran ni Jesus na yun na yung perfection. We are perfect in the sight of God, not because we are perfect, but because of Christ's perfection. Positionally speaking, mga kapatid, sa harapan ng Diyos, hindi na tayo nagkakasala. Kaya nga ang tawag sa atin ay saints. Are you there? We are justified. We are sanctified. Tayo inaring matuwid na sa paningin ng Diyos dahil ni Kristo. So sa harapan ng Ama, tayo ay sakdal. Wala na tayong pula, wala na tayong kulubot, wala na tayong mali sa harapan ng Diyos Ama dahil ni Kristo. So, tayo ay naging perfect sa harapan ng Amang perfect. Ay there. Ba't siya tumutugon? Ba't siya nakikinig? Siya sakdal. At yung kanyang kasakdalan, na-satisfied na ng kasakdalan ni Jesus nating sinampalatayanan. Are you there? Maliwanag ba yun? Tingnan niyo po ang nagagawa ng perfection, yung katwiran. 1 Peter chapter 3 verse 12. Tingnan niyo po ang sabi. For the eyes of the Lord are over the righteous. For the eyes of the Lord are over the righteous,
and His ears are open unto their prayers. Yun! Ay there. Ngayon ha? Ano ba sa Tagalog yun? Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay sa kanila na mga matuwid. At ang kanyang tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ano ba yung righteous dyan? Yung perfect dyan? Tayo. Ba't hindi siya makikinig? Ikaw ay matuwid na. Dahil Kristo. Ang taong wala kay Kristo, sarado ang tainga ng Diyos. Pero pag tayo na kay Kristo na, tayo ay matuwid. We are perfect before God because of Christ. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Na lahat ng anak ng Diyos ay sakdal na sa paningin ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Yan ang doctrine of justification. Yung katwiran, yung kasakdalan ni Jesus na walang kasalanan, nang ikaw ay manampalataya, inilagay sa iyo. Ay there. Kaya ngayon, pag tiningnan ka ng Ama, ang nakikita sa iyo ay yung kasakdalan ni Jesus. Nang ibig sabihin yan ay kasakdalan, katwiran. Ngayon, pagka tayo matuwid na, bukas na ang tainga ng Diyos. Kaya huwag kang maumay manalangin. Sa iyo nga bukas ang Diyos. Bigay ikaw ang ayaw manalangin. Tama? Amen. Kaya nga sabi doon sa 65 verse 2, tingnan niyo ba verse 2? O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. Kaya kung ang Diyos talaga'y nasa atin na, tayo na yung lamang, tayo na yung inaantay ng Diyos, tayo yung dapat nananalangin, ay lumapit tayo. Yung ang iba dyan agang-agang gumising, paulit-ulit ang panalangin, wala mang mangyayari doon. Abay, kala ko before simbang gabi lang hanggang ngayon pakinig ko pa Nagigisang, bagay nang unamay na mapupunuan ng disgrasya. Ang diablo ay sumasa ay bukod kang pinampala ni Satanas. Ganyan. Wala silang umay. Hindi naman mapapakinggan ng Diyos yun. Ba't naman tayo, naliban ng prayer meeting, tayo nga ang papakinggan ng Diyos. Bigay yung bagay, yung mga righteous na, yun ang papakinggan ng Diyos. Sila ang wala sa prayer meeting. Tapos yung hindi naman pinapakinggan ng Diyos, sabi, maaga pa'y nananalangin na. Kahiya Tama ba yan? Oy. Tignan niyo po ang sabi ng 1 Peter, na binasa natin, for the eyes of the Lord are over the righteous. Ang Panginoon ay nakatingin sa matutuwid. Sino ba yung matutuwid na yan? Tayo yun. Bakit tayo matuwid? Dahil ni Kristo. Ngayon, ano sabi? Tuloy natin. For the eyes of the Lord are over the righteous and His ears, are open. Kaya nga ang Diyos ay nakikinig ng panalangin. Ang Diyos hindi naglalagay ng bulak pag ikinanalangin. Ang kanyang tangay bukas. Tangay bukas. Ay there. What a comfort for us. Kaya huwag kang liliban ng prayer meeting. Tayo nga ang nananalangin, kinalulugdan ng Diyos, tayo pa ang wala. Tama ba? Tama ba? Sila nga yung prayer meeting nila madaling araw, wala naman nangyayari doon. Sabi naman tayo, sa atin pala bukas ang tainga ng Diyos. Hindi tayo ang dapat na andito. Tama ba, Joey, yun? Tama ba yan? Alala ko nung ako'y bata pa Hindi naman ako nag-aral. Nag-preach ng Amerikano. Kung ako'y makatawa. Hindi ko mo naiintindihan. Pero kita ko yung kades ko, tawa din ng tawa. Di ako nakitawa na din. Sana naiintindihan mo ang sinasabi ko. Nang ikaw naman ipaglabas, may natutunan talaga. Tama ba? At bakit ka naman hindi makakaintindi kung talagang bukas na ang iyong isip? Sayang ito. Ang Diyos ay nakikinig ng panalangin. Sino yun? Bakit siya nakikinig ng panalangin? Number 1, because of His pardon. Because of His pick up. Because of His protection. Ano yun? Perfection. Then and then James 5:16 muna. James 5:16. Tingnan niyo po ang talata. Confess your faults one to another. Kaya mahalaga din po yung tayo walang kagalit. Tama ba?
Na kung tayo nagkamali sa isa't isa at tayo maghingian ng tawad. Yan ang asal ng mga matutuwid na tao. Alam mo, ang asal ng pinatawad, marunong magpatawad. Ang asal ng minahal, marunong magmahal. Ang asal ng inunawa, marunong umunawa. Tama ho ba? And sabi dito, confess your faults one to another and pray one for another. Why? That ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man. Take note, of a righteous man prevaileth much. Ano ba ang panalangin ng mga taong matuwid? Maraming nagagawa. Ay, sino ba yung matuwid na yan? Kung ikaw ay ligtas, ikaw yan. Are you there? Bakit? Bukas ang tainga ng Diyos sa mga taong matuwid. Kaya nga ang Diyos na dumidinig ng panalangin. Dahil siya ay perfect. Siya'y matuwid. At ikaw ay matuwid na rin sa paningin ng Diyos. Alam mo, hindi hahayaan ng Diyos na mapulaan ang kanyang pangalan dahil sa hindi pagdinig sa iyo. Are you there? Mayroon nga paghahambing. Sabi ko sa iyo, mamaya na yan. Number 4. Malapit na po tayo. Verse 6 hanggang 8. Nandiyan pa ba kayo? Oh, tayo ba'y mananalangin? Tayo ba'y mananalangin? Nakita ko lahat ng pinagpala ng Diyos, babae at lalaki na anak ng Diyos, nananalangin. Tingnan mo ang Bible. Lahat ng pinagpala ng Diyos, lalaki at babaeng mapanalanginin. Si Bena Abante, ako yung iniwala, pinagpala siya ng Panginoon dahil si taong nananalangin. Minsan nga daw, sa kadami na kanya pinapanalangin, hindi niya mabanggit lahat. Pinatungan na laan niya ng kamay. Kasi hindi mabanggit lahat. Alam mo mga pastor talaga, pinagpipray talaga ang lahat. Bihira na ang pastor na gayon. Yung pinagpipray isa-isa ang membro. Ay, ewan ko lang kung yun ang ibig sabihin niya. 6 to 8. Na naglalagay ng matibay na mga bundok sa magitan ng kanyang kalakasan. Yan. Sino daw naglagay ng matibay na bundok? Yung 30 bundok na aming tinawid, papuntang Benguet. Diyos ang naglagay. Kala mo, inilagay laan ng Diyos. Tayo akyatin, hirap. Inilagay laan ng Diyos yan. Amen. Ano? Sabi niyan, na naglalagay ng matibay na mga bundok sa pamagitan ng kanyang kalakasan, palibhasa ay nabibigkasan sa palibot ng kapangyarihan. Ito pa, na nagpapatigil ng hugong ng mga dagat. Mali, hindi si Kibuloy ang nagpapatigil. Ang Diyos nagsasalitang, stop! Hindi si Kibuloy. Si Kibuloy daw eh. Ay kahit naman hindi niya pinitigil ang ano, ang ano sa ano, alam mo ano yan, bagyo. Eh kayo naman hindi naniniwala sa akin, eh di bahala kayo ngayon. Talaga naman na nagpapatigil ng hugong ng mga dagat, ng hugong ng kanyang mga alon, at ng kaingay ng mga bayan. Sila naman na nagsisitahan sa mga pinakadulong bahagi ay mga tatakot sa iyong mga tanda. Ikaw ang nagbigay ng galak sa pagbubukang liwayway at pagtakip silim. Bakit ang Diyos ay nakakapakinig? Because of His power. God is so almighty na para hindi makapakinig. Tama? Kaya nga yung ilatag ang bundok, yung pag makinig ang hindi niya magawa. Kaya nga niyang patigilin yung malalaking alaw, yung pag namang makinig hindi niya magawa. Tama ba ka? Kaya huwag kang manawang lumapit sa Diyos. Dahil ang Diyos ay kayang makinig. Bakit siya ay kayang gawin ang lahat? Yung pag naman ikaw ay pakinggan. Okay, may problema ka ngayon? Isumbong mo sa Diyos. Nangihina ka ngayon? Lumapit ka sa Diyos. Tama? Huwag kang kung saan sa pupunta.
Hindi club ang problema, ang solusyon sa iyong problema. Tingnan niyo po ang Jeremiah 32 verse 17. Jeremiah 32 verse 17. Inyong tungnan. Ang sabi dito, Lord, behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and stretched out arm. And there is nothing too hard for Thee. Nagawa nga niya ang langit. Nagawa niya ang lupa. Yung pag namang makinig sa iyo, hindi niya magawa. Ay pambihira, ay kainaman ka na. Tama ba? Kaya tayo kahit papalpak-palpak, kahit tayo pahina-hina, kahit tayo pamali-mali, ang mahalaga ang Diyos ang sakdal, ang mahalaga ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Tuloy ang pamimingot. Tuloy ang gatong. Tuloy ang bangi. Pwede ka manghina. Ang mahalaga ang Diyos ang hindi nanghihina. Amen. Pwede kang madapa. Ang mahalaga, ang Diyos lagi nakatayo. Pwede kang magkulang. Ang mahalaga, ang Diyos ay laging puno. If I were you, don't ever give up to pray. Tama? Kung hindi pa dinidinig, pray lang. Baka may mas ibang dinidevelop sa iyo ang Diyos. Baka mapagka isang hingi mo na andyan ka na agad, ang na-develop sa iyo, kaya hingi. Pero yung pagmamahal sa Diyos, hindi. Ang mahalaga, lapit ka ng lapit ka. Minsan nga ang Diyos, kaya naman ibigay. Bakit kayo pinalalapit pa? Kasi mayroong siyang gustong makita. Ang mas mahalaga, yung hinihingan mo, hindi yung hinihingi mo. Yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Kung bakit may mga pagkakataong ang panalangin natin hindi agad tinutugon. Kasi ang gustong makita ng Diyos, ang mas mahalaga, yung hinihingan mo, hindi yung hinihingi mo. Tama ba? Hallowed be thy name. Diyos mo na ang iyong sambahin, hindi yung hinihingi mo, sinasamba mo. Pag hindi mo ito binigay, magbabackslide ako. Sabihin ko sa'yo, sinasabi mo palang, backslider ka na. Are you there? Genesis 18 verse 14, is anything too hard for the Lord? And the time appointed, I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Nagtawa si Sarah. Bakit? Ay ang kanyang panganganak ay nagsara na. Imagine, dahil siya nagkaanak, 90 years old. Kaya nga siya nagtawa, ako'y ako pa niya magbubuntis pa. Ini-imagine ko nga yun ano? Alain mo ng anak, 90 years old. At di habang nilulay, hukut. At di panggari. Pag ang Diyos ang kumilos, 90 years old, kayang mga anak. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga niyang pang-anaking, yung 90 years old, yung pag-aramang makinig sa iyo, hindi niya magawa. Kaya, ay mo yung mga kapatid, don't ever give up praying. Nakakapagod, pero ang sarap bulayin ng Diyos ko'y makapangyarihan. Nothing is impossible with God. Luke 1:37, isa pa ring baog. Pinsan ni Maria si Elizabeth. Tama? Asawa ni Juan. Ano nangyari kay Juan? Napipi. Kaya daw pinipi ng Diyos. Baka daw makahadlang sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil may kapangyarihan daw ang dila. Ang galing naman ni Joel Osteen. Ay, Augustine. Nasabi niyan, for with God, nothing shall be impossible. Kaya kayo may problema, pray lang. Pray lang. Walang nawawala sa kapapanalangin. Nagkakaroon ka pa. Nagkakaroon pa. Mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ini-encourage ko kayo, huwag kayong titigil ng kapapanalangin. At kapag hindi ka tumitigil ng kapapanalangin, wala ding puwang ang pagtigil na ikaw ay malinis. Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great
and mighty things which thou knowest not. At ang malupit dito sa Efeso 3 verse 20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ay mga kapatid, hindi tayo marunong manalangin kasi ang ating hinihingi kakaunti. Pero pag ang Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan, higit sa inaasahan ng kanyang ibinibigay. Tama? Abi ka titigil. Ba't ka titigil? Ako yata hindi tinidinig ng Diyos. Sino may sabi sa iyo? Ay sabi ng talata, balik tayo, Psalm 65, verse 2. O thou that hearest prayer. Tama? Then last. Last. Are you there? Praise the Lord. 9 hanggang 13. 9 hanggang 13. Iyong dinadalawang lupa at dinidinig mo, dinidilig mo. Ayan. Kaya huwag kayong magalit sa ulan. Iyong pinayayamang mainam, ang ilog ng Diyos ay puno ng tubig. Iyong pinagtataanan sila ng trigo, pagkat inihahanda mo ang lupa. Iyong dinidilig ang kanyang bungkal ng sagana. Iyong pinapantay ang kanyang mga bungkal. Iyong mga pinalalambot ang ambon. Iyong pinagpapala ang pagsibol niyaon. Iyong dinudulutan ang taon ng iyong kabutihan at ang iyong mga landas ay pumapatak ng katabaan. Nagsisipatak sa mga pastulan sa ilang at ang mga burol ay nabibigkasan ng kagalakan. Ang mga pastulan ay nangabibihisan ng mga kawan. Ang mga libis naman ay nangatatakpan ng trigo. Sila ay nagsisihiyaw sa kagalakan. Sila naman ay nagsisiawit. Bakit ang Diyos ay nakikinig? Because of His providence. Nasusupply nga ang pangangailangan ng lupa. Nasisibulan ng damo. Lahat naman siya ang nagsusupply. Tama ba? Kapag namang tumatawag sa kanya, ang hindi niya, ang hirap mong kausap. Tama? Bay, ako nanalangin, Lord, sana ako'y wag mamatay na nag-iisa. Gusto ko pag namatay ako'y may anak, nagkaanak, nagkaasawa. Abay, tinugon din nga naman Caro Rosario. Di ba? Sabi ko, Panginoon, iisa ang buhay ko kahit paano ko yung gamitin. Abay, ginamitin nga Tama ba? Ang dami ng panalangin na kung aking babalikan, tinugon ng Diyos. Ay yung pangailangan ng palaka, tinutugon ng Diyos. Yung pangailangan ng bulati, tinutugon ng Diyos. Yung pangailangan ng kambing, tinutugon ng Diyos. Lahat na nilikha ng Diyos, ang Diyos ang nagpo-provide. Ikaw pag ang anak ng Diyos ang hindi niya tulungan. Ay bakit ikaw ay gaya ng itsura mo? Para ang namatayan. Kaya nakakalungkot, hindi tayo maging matibay, hindi tayo maging masigla sa paglilingkod kasi hindi natin nakikita kung sino ang Diyos. Ang galing ng Panginoon. Akala mo napapaawit maging ang burol sa galak. Bigay naman, paiyak na, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Alam mo na may provide ng Diyos ang pangailangan ng mga burol at ang lupang tigal ng ulang. Ang sabi ng Biblia, umaawit sila sa galak. Ba ikaw naman? Ikaw nga'y palangit na, hindi ka na pa impyerno. Pinatawad ka na, paliban-libang ka pa ng prayer meeting. Hindi ka pa naatin ng mga gawain. Nakakalungkot naman. Pero kahit bagayaan, basta lumapit ka lang, ang Diyos ay nakikinig. Amen? Ayaw na binabasa ko ito, ito ang tuwa sa Panginoon. Lord, lagi may bagong mensahe ang Panginoon. Ano? At ako'y na-comfort. Ngayon pa akong titigil ng kapapanalangin sa inyo. Ito ang mensahe ng Panginoon sa akin. Are you there? Sino sa inyo may problema? Pera? Pare-pareho tayo. Amen? Ano problema nyo pa? Karamdaman? Huwag kang masyadong manimdim.
Yung pagka namang karamdaman na hindi mo problemahin, mamamatay pa nga tayo. Tama? Ang mahalaga ay kinapatawad na sa iyong kasalanan. At ikay palangin. At kung may karamdaman ka pa, wala masamang ilapit. Ang Diyos ay nakikinig. Tayo may manalangin. Mapagpala namin, Diyos. Napakabuti mo po. Napakabuti mo po. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay Diyos na tumutugon ng panalangin. Nakikinig ng panalangin. Nakikinig ka ng panalangin. Habang tayo na kayo kung nakapikit. Kung naintindihan mo, ang ilapit mo lang sa Diyos dito sa unahan, yamang ang Diyos ko'y tumutugon, lalapit ako. Isa ako sa laman na tinutugon ng Biblia na lalapit sa iyo palagi. If that is your prayer, you can just come and pray, Lord. Kung ako talaga naniniwala sa iyo, naniniwala talaga ako sa iyo, kaya ako'y lalapit sa iyo. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. I encourage you, faint not to come to God in prayer. Ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay nakikinig. Akala mo lang hindi. Pero ang totoo, sabi ng Biblia, ang Diyos ay nakikinig. Huwag mong paniwalaan ang iyong akala. Dahil ang Diyos na nagsabing siya talaga ay nakikinig. Hindi tama ang iyong palagay. Hindi tama ang iyong akala. Hindi tama ang iyong pakiramdam. Ang tama ay ang sabi ng Diyos, siya'y nakikinig. Ang Diyos ay nakikinig. Dahil kaya niyang magpatawad. Ang Diyos ay sakdal para hamakin ang kanyang sarili sa pagiging bingi sa ating mga sinasabi. Mapagpala namin Diyos, salamat Panginoon, minahal mo kami. Ang iyong awa ay walang hanggan. Ang iyong pagpapatawad ay sagana. Binigay mo minsan at magpakailanman ang pagpapatawad. O Panginoon, ano yung dahilan namin para hindi lumapit sa iyo? Ang Diyos ay tumutugon ng nakikinig. Kaya't ang lahat ng laman ay lalapit sa Kanya. Ba't hindi kami lalapit sa Diyos na kayang makinig at tumugon? Lalo na kung kami ay iyong mga anak. Pagpalaan niyo po, Diyos, ang aming buhay panalangin. Huwag sana itong mahadlangan ang aming mga pamali-maling buhay. Huwag sana itong mahadlangan ang aming muding buhay. Huwag sana itong mahadlangan na mga kakapusan namin. Sapagkat kami ay kapos, pero ikaw ay walang hanggan. Given na kami ay palpak. Ang mahalaga, ang Diyos namin ay sakdal. Salamat po, O Diyos. Sana po'y kami maging mga anak mong tunay na lumalapit sa iyo. Dahil ako ay Diyos na tumutugon at nakikinig ng aming mga panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus.